Good morning po sa inyong lahat. Pakibati yung katabi natin, good morning. Total naman, good morning ang bati natin. Siyempre, saan ba tayo galing pare-pareho? Kaya tanungin din natin ng ating mga katabi, kamusta ang tulog mo? Ang mukha yata yung iba, mugtong-mugto at hindi pa yata nakakatulog ng maayos. Alam mo ninyo yung sinasabi nila, habang umiidad daw tayo, umikli na yung tulog. Kinakabahan tuloy ako. Kasi ako po, pag nagising ng madaling araw na itong mga nagdaang linggo, ang hirap ng bumawi ng tulog, no? May mga ganong tao. Ang hirap ng bumawi ng tulog. Minsan, dahil may body clock ka na, kahit na natulog ka ng maaga, magigising ka pa rin ng maaga. Kahit ayaw mong gumising ng maaga, magigising ka pa rin ng maaga. Sabi nila, body clock daw yun. So yung iba nahihirapang matulog, tandaan natin, hindi lahat po ng hindi makatulog ay may insomnia o nagkape. Yung iba, sadyang maraming iniisip sa mga nangyari at sa mga nangyayari. Pero may mga taong biniyayaan ng tulog. Alam niyo yun? Yung mga taong miyembro daw ng mga grupong masantol. Ano yung masantol? Masandal tulog. Ay, ang gagaling nila, no? Mabuti pa sila. Pero may mga tao, hindi daw makatulog. Hindi dahil may nagkape, nag-chocolate ka. Minsan, sadyang sa dami ng iniisip mo. At siguro, dahil sa mga nangyari, at dahil sa ginagawa mo, kaya hindi ka dalawin ng antok. Marami naman daw pwedeng gawin, ano? Exercise, maggamot. Pero I think, ang the best pa rin at natural, ang magdasal. Ipagdasal natin lahat. Pray for everything. And pray every time. Ipagdasal, daanin natin lahat sa dasal. Ipagpasa Diyos natin. Mukhang tamang-tama yan sa ebanghelyong narinig natin ngayon na napakahirap. Habang pinapakinggan ninyo ang gospel, habang sinasabi kong love your enemies, siguro sabi mo sa isip mo, ay, do good to those who hate you. Ay, para yatang napaka-imposible. Sira ulo tong mga ito eh. How can I love them? How can I do good to them? And how can I bless them? Isinumpa nila ako. Pinagtulungan nila ako. Niloko niya ako. Sinaktan niya ako. Then how can I love them? Mahirap ho kung tayo lang. At huwag nating kalilimutan, bago gumawa ng dakilang bagay si Kristo, nagdasal siya. To forgive is divine. Sabi nga, to err is human, and to forgive is divine. Ang magkamali ay sadyang makatao, pero ang magpatawad ay makadiyos. We do everything with God. Kaya sa mga bagay na mahirap gawin, ipinagpapasa Diyos natin. Pray for that. Huwag tayong umasal, no? Sa pagkakataong ito, na parang napakahirap gawin ng mga sinasabi, kailangan mong lumaban. Lumaban ka, hindi parang hayop na pag naapakan, mangangagat. Lumaban ka bilang tao na kahit nasaktan, may kakayahang mag-isip muna bago magsalita, bago gumawa. Tao ka, hindi tao lang. Binigyan ka ng kakayahang mag-isip. Binigyan ka ng kakayahang pumili. Kaya nga ang paalala sa atin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa natin, kahit nauna ang unang taong si Adan sa lupa, huwag natin kakalimutan, mas piliin pa rin natin, mas panigan pa rin natin ang bagong Adan, si Kristong nagtuturo sa atin ng daan patungo sa kabutihan, ng daan patungo sa kaligtasan. Si Kristo
ay hindi natalo, nasira ng kasamaan. Hindi lang kayamanan, hindi lang kasikatan, hindi lang karir, hindi lang karapatan ang ipinaglalaban. Ipaglaban mo rin yung kabutihan mo. Ilaban mo ang kabutihan mo. Ilaban mo ang pagiging mabuting tao mo. Hindi kung ano-anong kayamanan, katanyagan lang ang pinaglalaban mo. Baka nakakalimutan mo. Natatalo na nila ang kabutihan mo. Natatalo na nila ang kabutihan mo. And you fight for what is good. And you fight for what is true. For what is right. Ang hindi paggaya, makinig po kayo. Ang hindi paggaya, pagsunod sa malakas na sigaw ng kasinungalingan, kasamaan, kadamutan, ay isang tunay na tagumpay ng taong lumaban gamit ang kabutihan. And your goodness is your greatest weapon. Huwag mong hahayaang sirain ninuman o ng anuman ang kapangyarihan mo, ang kabutihan mo. Ngayon ang tanong natin, pero Father, paano naman? Ano naman ang mangyayari doon sa mga taong nakasakit at patuloy na gumagawa ng kalokohan sa akin? Hindi ba pananagutan ko rin sila kapag hindi ko sila pinatigil, kapag hindi ko napigil ang ginagawa nilang kasalanan? Hindi ba't pananagutan ko rin sila? Makinig kayo. Tandaan niyo po ito, hindi lang lahat ng sobra masama. Lahat din ng sobra may hangganan. Lahat ng sobra may hangganan. Kaya, kung sobra na ang kasamaan nila, antay-antay lang, may hangganan. Kung sobra na ang pananakit, paninira, kasinungalingan, kayabangan, kadamutan ng iba, antay-antay, may hangganan. Ipagdasal mo na katulad ng ginawa ng Diyos kay David, sa ating unang pagbasa, ipagdasal mo na huwag niyang hayaang gawin kang masama ng masasama. Huwag niyang hayaang itulak ka sa mali ng mga nagkakamali. As I always say, what you can do, it is your power. And what others can do to you, it is your choice. You choose to be good. That is your power. Hindi bulag ang Diyos. At hindi natutulog ang Diyos. Let me end my reflection by sharing to you this anecdote. Ito pong nangyari sa akin last week. Ilang beses ko na na-share ito this week because I am so inspired at kahit minsan medyo nahiya rin ako sa ginawa kong iyon. Nangyari po ito nitong nagdaang linggo. Tayo po ay nasa proseso ng pagkapaayos ng ating simbahan. At ito'y nagagawa natin sa tulong ng maraming mabubuting tao, taga dito man sa atin o taga ibang lugar, na nagmamagandang loob kasama ang inyong mga binibigay. Isa ho sa mga napaayos natin ang ating burulan sa tulong ng isa po nating lingkod dito sa simbahan at sa barangay. Napaayos yung burulan. Isang umaga, ako po'y nilapitan ni Kuya Roldan at ang sabing, Father, basag po ang bintana ng burulan. Ang laki ng basag. Basag. Alam niyo, may sasabihin sana ko sinundan lang niya kagad yung basag po. Ang kagad sinabi niya, buti na lang walang tao. Buti na lang walang nakaburol. Alam niyo, nahiya ako sa sarili ko. Kasi ang sasabihin ko sana, mahal yun. Naunahan niya ako Kasi ang mas naisip at naghari sa kanya ay ang kabutihan kesa kayamanan. Mga kapatid,
lagi nating tatandaan, kahit marami pang magturo sa iyo ng mali at kasamaan, lagi pa ring nakabantay at nakaalalay ang Diyos para turuan kang lumaban gamit ang iyong kabutihan. Lagi kang magdadasal, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us from evil. Amen. We all stand.